Yan, good morning mga lods. Meron nga palang mga bangka rin na dito nagapangugita. May nakita na rin pala ako ditong mga surahan. May kanlay din ako napansin mga lods. So first dive natin to ngayong araw. Yan, pagdating ko sa ilalim mga lods, mga men, ang visibility ay medyo malabo-labo at hindi ko na rin nakita yung mga surahan. So dito ay mayroon akong napansin 2 pirasong lapu-lapu or suno mga lods. So diniskartehan na natin. Medyo magalaw din pala yung ilalim mga lods at inaamat-amat ko na rin nilalapitan yung 2 lapu-lapu mga lods. Yun, nagpakita na yung isa. So tumingin na sa akin at tinahan ko talaga yung malaki-laki sa kanila dalawa. Nasa sobra 1 kilo na rin ito mga lods. Dito ay nakahanap na ako ng chimpo mga lods. Talagang nilapitan ko na at tinimingan lang natin yung galaw ng suno. Yun, tinamaan natin mga lods. Sapol na sapol. Ang ganda ng pagkakatama din. First cuts nga pala natin ito mga lods. Lapu-lapu or suno kung tawagin dito sa amin. Sigurado naman yung iskabitsi nito mga lods nang makakabili. So yung mga kababayan, ang una nating nahuli is ng suno. Dive na naman tayo ulit mga lods. Semi-spot lang mga lods mga men. So pagdating ko sa ilalim ay nakita ko kagad yung isang kasama ng lapu-lapu na napana natin or suno. Dito mga lods mga men ay namat-amat kong ginagapang or nilalapitan yung suno na ito. Dito mga lods, nung malapit na talaga ako, talagang tuluyan na siyang pumasok sa kanilang tirahan. So hindi natin napana itong lapu-lapu na to, nakasama ng isa nating nahuli. So ang kaganda lang dito, pagtingin ko ay may kanlay na lumapit sa akin mga lods. Yun, sapul na sapul. At napakaganda ng tama niya mga lods. Okay lang na hindi natin napana yung suno, may kapalit naman. Second cuts nga pala natin to mga lods, isdang kanlay or Maori fish. Nakapana nga pala ako ulit ng isa pang kanlay dyan mga lods, hindi na ako naka-video. Habang lumalakas yung amihan mga lods ay lumalabo na rin yung ilalim ng dagat. At napakagalaw na rin. Pagdating ko sa ilalim mga lods ay mayroon akong nakita kagad na 4 na rabbit fish or samaral kung tawagin. So hindi ako pumana nun dahil may nakita din ako sa unahan na sea bream mga lods. Nasa sobra kalahating kilo na or nasa 8 grams na ito mga lods. Kaya yun ang pinili kong pinana mga lods.
Nung nakachimpo na ako mga lods, tinira ko na yun. Tinamaan natin mga lods. Swabe na naman yung pang-ulam ko mamaya. Iihawin ko lang ito. Dito sa spot ko mga lods, kapag wala kang mga tinatandaan ng mga tirahan nila ay talagang hindi ka makakahuli ng isda. Kaya ang diskarte ko habang nagalangoy ako, kapag marami akong nadadaanan ng mga magagandang tirahan nila ay tinatandaan ko mga lods. Para pagbalik ko ay sila na lang kagad ang rurumbuhin ko para makahuli tayo ng isda mga lods. So sa ilalim na naman tayo ulit mga lods. Dito ay hinant ko na yung samaral dahil may pang ulam-ulam na tayo niyan pag nahuli natin. Masarap itong samaral na to o rabbit fish mga lods ay sinabaw or tinula mga lods. Medyo nahihiya pa sa akin lumapit itong samaral na to. Kaya ang ginawa ko ay talagang nilapitan ko na rin siya mga lods. At nung malapit nang maabot ng aking pana, tinira ko na siya mga lods. Yun, ang ganda ng tama niya mga lods. Tinamaan natin. Sigurado na tumamaya ang pangsabaw. Swabe rin naman ito pang iniyaw mga lods, itong samaral na to. So yan, ilalagay ko na sa aking tuhugan. At yung mga huli natin na una kanina, yan sila lahat. Ito nga pala yung huli natin lahat sa una nating spot. Huli natin sa first dive mga lods. Huli natin sa first dive. Dito ay ikinakarga ko na yung aking mga huli mga lods dahil lilipat tayo ng spot. Dito mga lods sa spot na nilipatan natin ay nakahuli kaagad tayo ng isang kugita. So yan ang ginawa natin. Kinati natin siya mga lods dahil nasa balayan siya. Ginawa natin ay pinapalaruan natin siya ng isda-isda or kati-kati. Hindi na rin nga pala ako nakahuli ng isda pa dito mga lods dahil napakalabo na talaga ng ilalim. Kaya ang ginawa natin ay nangugitan na lang tayo. So yan mga lods, oh, huli na natin yung hugita. Talagang kinain niya yung ating kati-kati or isda-isda. So gawa lang pala yan sa kahoy mga lods na mayroong tingga sa loob. At nilagyan natin ng mga tinik, nilagyan natin ng mga kapay mga lods para ma-attract talaga yung kugita. At nilagyan na rin natin ng pintura para talagang mas lalo silang ma-attract. So medium size lang itong huli natin mga lods. Goods na rin ito pang adobo o pang ginatang adobo mga lods. So sa akin naman ay masarap din ito kinilaw. So yan ang huli natin ngayong araw mga lods. At kung nagustuhan nyo yung aking mga video ay huwag kalimutang mag subscribe at pahit na rin ang notification bell button para updated kayo sa lahat ng aking bagong upload ng mga video mga lods.